Magandang araw, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Joel. Tito Makoy, natukso akong ibahagi sa iyo ang aking kwento. Ang kwento namin ng pinsan ko na itatago ko rin sa pangalang Sancho. Alam mo, Tito Makoy, mayroon na kasi akong ilang kwentong napakinggan dito sa iyong channel tungkol sa kakaibang relasyon at pagiging malapit ng magpinsan. Kaming dalawa ng pinsan kong si Sancho, bata pa, talagang malapit na kaming magkaibigan liban sa pagiging magpinsan namin. Anak siya ng auntie ko na kapatid ng tatay ko. Ang pagiging malapit namin at pagiging magkaibigan, walang nabago ito mula pagkabata hanggang sa nagbinata kaming dalawa. Pumasok kami ng high school sa isang paaralan, hindi kami magkasama sa isang pangkat. Alam mo kasi, Tito Makoy, di hamak na mas matalino sa akin itong si Sancho. Palagi siyang nasa first section. Si Sancho, Tito Makoy, matalino talaga. Nagtapos kami ng high school, siya ang aming third honorable mention. Ngunit ang hindi namin pagkakabilang sa isang pangkat ay hindi naging hadlang para mabago ang aming pagiging malapit na magpinsan. At noong pumasok kami ng college, pareho kami kumuha ng commerce dahil pareho namin planong kumuha ng major in accounting. 80s pa ito, Tito Makoy. Ang accountancy noon ay hindi pa BS accountancy na kagaya ngayon. Ang accountancy noon ay major pa lang ito ng commerce. Sa pagtungtong namin ng college, tumuloy kami sa isang boarding house lang, kaming dalawa ang magkasama. Hati sa bayad nito ang aming mga magulang kaya tipid sa gastos. Dito, Tito Makoy, sa pagtungtong namin sa college, nagawa namin ni Sancho ang pribadong bagay na kaming magpinsan lang talaga ang nakakaalam. Bagamat mula pagkabata ay meron talagang kakaiba sa aming samahan. Ngunit ngayon lang na college na kami, nagawa namin ito. Marahil nga dahil sa magkasama kami sa isang boarding house, iisang tulugan, magkatabi kami sa pagtulog. Kaya naman, Tito Makoy, isang gabi na lang, hindi ko talaga maikikwento sa iyo kung paano at ano ang nangyari. Basta natagpuan na lang namin ni Sancho na magkayakap na kaming dalawa. Nagtuloy-tuloy na iyon sa pinakapribadong bagay. Noon kasi, Tito Makoy, sa lungsod, ang mga boarding house ay isang silid na parang studio type. Maliit lang siya, isang silid, ngunit nandyan na ang kusina at ang CR. Para itong bachelor's pad na maliit nga lang, bachelor's pad na pang estudyante ang disenyo. Ang pakakagawa namin ng pribadong bagay, ito ay dahil sa magkasama nga kami sa isang bubong, natutulog sa isang tulugan, magkatabi, gabi-gabi. Alam nyo na po, Tito Makoy, pag ang isang bagay ay nasimula na, lalong-lalo na sa dalawang taong may pakiramdam sa bawat isa, tuloy-tuloy na yan, nagiging bisyo na yan ng katawan. Iyon na ang nangyayari sa aming dalawa ni Sancho. Kaya naman masayang-masaya kaming magpinsan sa aming pagkakaibigan at masayang-masaya kami sa aming pagsasama ngayon na pumapasok kami sa college. Alam mo, Tito Makoy, kung magtatanong ka kung sino ba sa amin ang pwedeng tawaging X-Men, wala akong maituturo, Tito Makoy. Kasi kahit sa mga nakakakilala sa aming dalawa, walang maituturo kung sino. Dahil, Tito Makoy, alam na alam namin ni Sancho pareho kami lalaki. Ngunit sadya nga lang talagang umibig sa bawat isa. Kaya, Tito Makoy, ngayon meron ng tinatawag na top o kaya bottom. Kung tatanungin mo ako kung sino ba sa amin kung sino ang sino, wala akong maituturo, Tito Makoy. At maging si Sancho, wala rin siyang maituturo. Basta, Tito Makoy, hinahayaan namin at aming ninanamnam ang masayang samahan naming magpinsan. Ngunit ang aming masayang samahan na ito ni Sancho noong first year college kami ay naputol. Natapos at
nagkahiwalay kaming dalawa. Pumanaw na kasi Tito Makoy ang lolo at lola ni Sancho sa father side niya, yung magulang ng tiyuhin ko. Ang tiyuhin ko, siya ang bunso sa magkakapatid, kaya kinakailangan na nilang umuwi sa Cebu para tumira doon sa kanilang bahay at maging ang mga negosyong naiwan ng lolo at lola ni Sancho, kinakailangan ding asikasuhin na ng kanyang ama. Ang mga kapatid kasi ng tatay ni Sancho, meron na rin kanya-kanyang mga negosyo at maganda rin ang takbo. Alam nyo na po, sa hatian ng mga mana ng magkakapatid, yun ang nasa kamay ng tatay ni Sancho, yung bahay nila at ang negosyo ng kanilang mga magulang. Dahil dito Tito Makoy, kinakailangan nilang umuwi sa Cebu, doon na mamalagi. Bago pa natapos ang second semester ng first year college kami, nauna na ngang umuwi sa Cebu ang mga magulang at kapatid ni Sancho. Si Sancho naiwan kasi kinakailangan niyang tapusin muna ang second semester. Alam mo Tito Makoy, ito ang hindi namin inaasahang biglang paghihiwalay ng landas naming dalawa. At hindi ko may tatangging labis ang kalungkutang naramdaman namin pareho. Lalong-lalo na noong huling gabi namin sa boarding house sa pagtatapos ng second semester. Yung bago kami umuwi sa bahay namin para sa summer vacation at para naman sa pag-uwi na sa Cebu ni Sancho. Noong huling gabi namin sa boarding house, walang naging madrama sa amin. Ngunit ramdaman namin pareho ni Sancho ang lungkot sa nalalapit ngang paghihiwalay ng landas namin. Meron nga sanang opsyon Tito Makoy na dito na lang sa lugar namin tapusin ni Sancho ang kanyang pag-aaral sa college sa pamantasang pinapasukan namin. Ngunit ayon sa kanyang mga magulang, meron silang negosyong kinakailangan paminsan-minsan tumulong sa kanila si Sancho, kaya kinakailangan niya ng lumipat na talaga ng paaralan. Sa pagtatapos ng second semester ng first year college namin, napag-usapan namin ni Sancho na manatili muna siya sa amin hanggang sa katapusan ng buwan ng Mayo. Saka na siya lumipad papuntang Cebu para sa enrollment niya sa college doon. Ngunit Tito Makoy, sa kabilang banda, pareho namin naisip ni Sancho na kung patatagalin pa namin ang aming paghihiwalay, kung patatagalin pa namin ang kanyang paglipat sa Cebu, lalo lang naming papahirapan ang aming mga sarili. Kaya naman Tito Makoy, nagkasundo kami na lumipad na siya kaagad papunta ng Cebu pagkatapos niyang makuha ang mga school credentials na kinakailangan niyang dalhin. At noong dumating ang first semester ng pangalawang taon ko sa college, sa dating boarding house pa rin ako tumuloy. Tito Makoy, dito ko aaminin sa iyo na labis ang kalungkutang naramdaman ko sa aking pag-iisa ngayon sa boarding house. Hindi na kagaya noong magkasama kami ni Sancho. Tila Tito Makoy, araw-araw balot ng kalungkutan ang boarding house na aking tinutuluyan. Alam niyo po, noon ako natutong uminom ng uminom at maglasing. Halos gabi-gabi sa unang bahagi ng first semester, lagi ako Tito Makoy lasing. Inaaya ko palagi ang mga kapwa ko boarders doon sa compound ng boarding house na uminom. Ito'y para Tito Makoy kahit papaano makawala ako sa aking pangungulila kay Sancho. Alam mo Tito Makoy, nagtataka nga silang lahat sa akin, yung lahat ng mga boarders, kung bakit raw bigla akong naging lasinggo. Nagtataka sila Tito Makoy kasi hindi naman ako dating ganito. Sa nakalipas na isang taon na kasama nila ako sa compound ng boarding house namin, mangilan-ilan lang beses na nakita nila akong uminom. At hindi pa ako naglalasing noon Tito Makoy. Tuwing tinatamaan ako ng kaunti, tumitigil na ako at nagpapaalam na sa grupo. Ngunit ngayon Tito Makoy, ako ang palaging nagyayaya at nakikita nila na tila raw basta nag-aaya akong uminom, gusto ko talagang maglasing ng husto.
Alam niyo po, hindi ko pala napapansin na kapag lasing na ako, umiiyak na ako, Tito Makoy. Dahil naman dito, nagtatanong sila kung bakit, kung ano ang problema, kung ano ba ang pwede nilang maitulong sa akin. Alam mo, Tito Makoy, ang nakakatawa kasi ayon sa kanila, kung ang problema ko raw ay tungkol sa siyota, pwede silang tumulong kung talagang mahal na mahal ko, sila ang kakausap sa siyota ko para maayos ang problema namin. Ngunit Tito Makoy, paano ko ba sasabihin sa kanila na ang pag-iyak kong iyon ay dala ng pangungulila ko sa aking pinsan na si Sancho? Hindi ko pwedeng sabihin sa kanila ito, Tito Makoy. Hindi ako nababaliw para ipagtapat ko sa kanila ang ganoong sitwasyon. Kaya naman, Tito Makoy, dahil sa hindi ko sinasagot ang kanilang mga katanungan, lalong-lalo silang nahihiwagaan sa aking mga pag-iyak. Alam mo, Tito Makoy, 80s pa lang ito, kaya wala pa nga sa inaakala nating magkakaroon tayo ng cellphone at magiging ganito kabilis ang komunikasyon. Ngayon, hindi na mahirap. Kung meron kang gustong kausapin, nangungulila ka, maaari mo na siyang matawagan sa messenger o kaya tawagan mo mismo sa cellphone. At dahil nga sa sitwasyon na iyon noon, ganap na nawalan kami ng komunikasyon ni Sancho. Pareho naman kasi kami, Tito Makoy, tamad na magsusulat yung ipapadala pa ba sa postal office. Kaya mula nang maghiwalay ang aming landas, nawalan kami ng komunikasyon ni Sancho. Sa sitwasyon ngang iyon, Tito Makoy, noong panahon natin, 80s, tanging kinakailangan lang talaga ay harapin ang totoong sitwasyon. Kinakailangan ko lang talagang mag-move on. Kasi alam naman natin na hindi rin talaga pwedeng magpatuloy kami sa aming sekretong relasyon. Darating at kinakailangang harapin namin ang pagtatapos ng aming lihim na ugnayan. Sa awa naman ng Diyos, Tito Makoy, nakamove on din ako at nakapagtapos ng pag-aaral, naging CPA. Si Sancho, ganoon din, Tito Makoy. Mas matalino sa akin ang pinsan kong iyon, kaya walang duda na talagang magiging CPA siya, kagaya ko. Matagal na panahon, Tito Makoy, ang lumipas na hindi namin pagkikita ni Sancho. Hanggang sa dumating kami sa puntong pareho na kami lumagay sa tahimik at nagkaroon na kami ng kanya-kanyang pamilya. Merong masayang tagpong dumating, Tito Makoy, kasi nagkaroon ng family reunion ang pamilya namin sa father side ko. Kaya umuwi sina Sancho sa amin. Ito ang unang pagkikita namin mula nang umalis siya papunta ng Cebu. At sa aming unang pagkikita, talagang hindi namin napigilan at hindi namin maitatanggi ang aming pangungulila sa bawat isa. Isang mahigpit na yakapan ang naganap sa amin. Pareho hindi maipinta ang tuwa sa mukha namin at ang aming mga ngiti. Alam niyo po, nung araw mismo ng reunion, hindi kami naghiwalay ni Sancho. Kami ang magkaharap sa mesa. Kaming dalawa lang talaga ang nagkikwentuhan. Ang mga ibang kasapi ng pamilya naman namin napapailing lang, natatawa, ngunit hindi sila nagtataka kasi alam na alam nila na talagang magkaibigan kaming magpinsan. Sa aming pag-uusap, Tito Makoy, masaya naming inalala ang mga araw noong bata pa kami, lumaki at hanggang sa pumasok kami sa kolehiyo. Sina Sancho, ilang araw din ang kanilang pananatili sa amin bago ito bumalik ng Cebu. Kaya nagkaroon kami ng pagkakataong mag-jamming at mag-usap na kaming dalawa lang talaga. Alam niyo po, sa aming pag-uusap, hindi talaga namin naiwasang mapag-usapan ang aming nakaraan. At dito pareho kami umamin na mayroon talaga kaming damdamin sa bawat isa. Ngunit kinailangan naming harapin ang katotohanan, walang pupuntahan iyon. Sa pagsasangang landas talaga kami magtatapos. Kaya naman, Tito Makoy, dahil nga sa meron na kaming pamilya pareho, masaya ang aming pagkikita. Sa aming pagkikwentuhan na iyon, Tito Makoy,
Alam nyo po, umiinom kaming dalawa lang talaga. Kaya naman ang tanging ginawa namin ay nag-toast kami ng basong may alak, sabay nag-apiran kami at nagyakapan. Sancho, closest cousin forever tayo, pinsan. Ito ang wika ko, Tito Makoy, sa aming pagtutoast ng alak. Si Sancho naman, Tito Makoy, alam niyo po ang nakakatuwa kasi sumagot siya sa akin, ngunit sa halip na closest cousin ang sabihin niya, ang kanyang nabanggit, oo pinsan, closest cousins tayo. Yan ang kanyang sinabi, Tito Makoy. Closest ka dyan, walang hiya ka. Ito, Tito Makoy, ang sagot ko kaagad sa kanya kasi sinabi niyang close it daw, yung nagtatago talaga. Kaya naman, tawanan kaming dalawa talagang umingay na bigla. Parang nagiba ang mesang aming ginagamit sa aming pag-iinuman. Masayang masaya talaga at natatawa kami sa nabigkas na iyon ni Sancho. Close it cousins daw. Ngayon, Tito Makoy, matanda na kami pareho. Siguro magkasing edad po tayo. At sa awa naman ng Diyos, pareho professional ang lahat ng mga anak namin ni Sancho. Meron akong anak na engineer, nurse at saka isang guro. Si Sancho naman, Tito Makoy, ang mga anak niya, yung isang anak niya, isa ring CPA. At ang isang anak niya naman ay abogado na ngayon. At dahil nga, Tito Makoy, pareho na rin mga professional ang mga anak namin, ngayon nagkakaroon na kami ng mga pagkakataong magkita-kita ni Sancho, kami at ang mga asawa namin. Tuwing Sinulog Festival, hindi kami pumapalya ng asawa kong pumunta sa Cebu. Kasi itong si Sancho, pag hindi kami nakakapunta, naghihinanakit, nagtatampo at nagagalit. At kung pista naman sa bahay namin, si Sancho at ang kanyang asawa ay umuwi talaga para magdiwang ng pista dito sa lugar namin. Pareho na rin kami ngayon, Tito Makoy, iniisip ng magretiro sa serbisyo. Masaya pareho ang aming buhay at pareho kami naging matagumpay sa aming pagkakaroon ng kanya-kanyang pamilya. Tito Makoy, ang kwento namin ni Sancho ay masasabi kong patunay lang na may nagaganap talagang relasyon ng magpinsan. Magpinsan na pareho ang kasarian, pareho lalaki. At ang pagkahulog ng loob sa kaparehong kasarian, hindi talaga imposible at pwede ko ring sabihin hindi nakapagtataka. Ako mismo, Tito Makoy, makakapagsabi niyan kasi naranasan ko at naranasan namin ni Sancho, naganap sa amin ni Sancho. At sa kasalukuyan nga, Tito Makoy, pagamat pareho na kami matanda ni Sancho, pareho na kami nasa late 50s, mga lulo na, Tito Makoy. Ngunit paminsan-minsan pag napag-uusapan namin ang aming mga sarili, pareho kami, Tito Makoy, aminado na kakaiba talaga ang aming pagiging malapit na magpinsan. At yung kakaibang pakiramdam namin noon, hindi nawala, hindi nawawala at hindi ito mawawala. Mananatili ang aming kakaibang pagiging magkaibigan at magpinsan. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana po piliin nyo rin at ibahagi kahit na simpleng-simple lang, walang gaanong drama. Ang iyong tagapakinig, Joel. Maraming salamat, Joel, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, nakakatuwa ang kwento nyong dalawa. Pareho kayo naging successful ng iyong pinsan at ngayon pareho kayo masaya sa inyong buhay. At yung sinasabi mong relasyon ng kaparehong kasarian, pareho lalaki, alam mo, kahit sino sa atin makakapagsabing hindi talaga nakakapagtaka yan at nagaganap na yan mula pa noong unang panahon. Bago pa naganap ang Ottoman Empire, talagang nangyayari na ang ganoong relasyon. Alam mo, kung babasahin mo nga yung panahon ng Ottoman Empire, talagang laganap ang relasyon ng lalaki sa lalaki. Kaya hindi yan nakapagtataka at hindi lang yan nagaganap ngayong mga panahon. Matagal nang nangyayari ito.
At yung sinabi mo na pareho kayo ng pinsan mo, aminado na yung kakaibang damdamin nyo sa bawat isa hindi nawala, hindi nawawala at hindi nawawala. Hindi rin nakapagtataka ang kanyan. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout kay Digimar1586 ng Bulacan. Ang sabi niya sa kanyang comment, actually sa yung sa kwento ng ang gwapong katabi ko sa bus. Tito Makoy, paki-shoutout naman po Mr. Digimar, ang beritero ng Bulacan. Siguro singer itong si Digimar. Maraming salamat Digimar sa pakikinig at shoutout sa iyo at sa lahat na ating mga kasamahan dyan sa lalawigan ng Bulacan. Shoutout din kay Lawrence Dali. Tama ba ang pagbigkas ko ng apelyido mo? Dali or Dale? Bibigkasin ko ang iyong apelyido bilang Dali. Pakisulat mo na lang ang correction kung Dale o kaya Dali. Sa muli, Lawrence Dali, maraming salamat. Shoutout sa iyo at shoutout sa mga kasamahan natin dyan sa lugar nyo. Ngayon mga kaibigan, sa ating hinahanapan ng forever, ang Team B ngayon ang aking isa shoutout. Naghahanap ng forever, naghahanap ng mga kaibigan. Robert Mirapuente, naghahanap ito ng forever. Alfred TV 888, naghahanap rin ng forever. John M7V, naghahanap ng forever. John Inglaterra, naghahanap rin ng forever. At si Alvin Santiago, yung 5 po na yan, naghahanap yan ng kaibigan, naghahanap ng forever. At sa ating kasamahan, si Adon Vlogs, shout out sa iyo Adon Vlogs at salamat sa tuloy-tuloy na suporta. Sa inyong lahat mga kaibigan, ang aking taos-pusong pasasalamat sa tuloy-tuloy na suporta na inyong ibinibigay dito sa ating samahan. Sa mga nais pong magpa-shoutout, sa muli po, pakisulat sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. Kasi nga kung nasa matagal ng upload, may malaki na ang posibilidad na hindi ko yan mabasa. At sa mga nais naman magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat, nakasama ko dito sa ating channel, maraming salamat. Ingat pong palagi at sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.